natural na iiwas tayo. Pero kaya po, si Kristo, alam na niya kung mangyayari sa kanya, ay tuloy pa rin siya sa kanyang paglalakbay. At ito nga po yung makapangyarihan sinabi ng ating Ebanghelyo ngayon. Behold, we are going to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over. Alam ng Jesus ang pagtataksil, pagdurusa, at kamatayan na naghihintay sa kanya sa Jerusalem. Ngunit hindi po siya kumatras. At ito po ay nagpapatunay lamang na ang tunay na pagmahal ay hindi tumatakbo palayo sa sakripisyo. Ito po ay marunong magtiis na anak sa minamahal. Kapatid, sa buhay ko natin, madalas po ay gusto natin ang tagumpay, pero ayaw natin sa iba. Gusto natin ang biyaya, pero ayaw natin ang sakripisyo. Kahit na po yung mga alagad ng mga sigasikan sa Ebanghelyo, iisip pa nila kung sino ang maging pinakakila sa kaharian ng Diyos. Ngunit po sila ng Panginoon. Ang ibig pag-una ay dapat maging lingkod sa lahat. Ang dako ng Kristyano ay hindi daan ng yapang, kundi daan ng paglilingkod. Hindi po tayo sinusukat ng Diyos sa taas na posisyon, kundi sa lalim ng ating pagmamahal at gawa ang loob sa kapwa. Pati lahat po tayo ay may mga Jerusalem, mga problema, mga pagsubok, mga pasalit, mga balakid na ayaw natin pasahin. Pero ngayon, inaanyayahan tayo, Kristo, na huwag matakot, magpatuloy kasama siya. Sabi nga po, mag-ising Augustine and the Sulit, yung santo ko natin ngayon, he who refuses to carry the cross is not worthy of the crown. Wala po muling pagkabuhay kung walang Biyernes Santo. Ngunit